Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang pinaka-importanting military tech at defense developments na may kinalaman sa Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakainit at makabuluhang innovation mula sa US military, ang Palletized Field Artillery Launcher o PFAL. Isa itong containerized rocket launcher na posibleng swak na swak sa pangangailangan ng Pilipinas pagdating sa long-range precision strike capability. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano nagba ang PFAL? Ang PFAL ay isang prototype containerized launcher na kasalukuyang hawak ng US Special Operations Command o SOCOM. Kahit prototype pa lang ito, isa na itong game-changing platform. Ito ay isang launcher system na nakatago sa loob ng standard shipping container, para bang ordinaryong cargo box lang, pero capable itong mag-fire ng high-end munitions tulad ng 227mm guided artillery rockets, ATACMS ballistic missiles, up to 300 km range, PRSM, precision strike missiles, na may range na hanggang 500 kilometers. Pwede itong gamitin sa fixed ground positions, mount sa truck trailers, o kahit sa maritime vessels, making it extremely flexible and mobile. Kung titignan natin ang geographical setting ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea, malaking bagay ang long-range precision fires. Bakit? Karamihan ng assets ng Pilipinas ay short to medium range pa rin. Sa ilalim ng HIMARS acquisition plans, may plano ang AFP na magkaroon ng long-range firepower. Ang PFAL ay parang HIMARS sa loob ng shipping container, mas mahirap matukoy, mas madaling i-deploy, at ideal sa archipelagic defense. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ito sa mga isla, forward operating bases, o kahit i-mount sa mga barko, perfect for the multi-domain operations na kailangan natin laban sa mga possible threats. Let's compare. HIMARS, isang high-mobility artillery system na kayang mag-fire ng MLRS munitions, pero may visible military profile. PFAL, same firepower, pero mukhang cargo container lang, perfect para sa camouflage and deception. Kapag container-based ang launcher, hindi ito agad matutukoy ng surveillance o satellite imaging. Sa isang panahon kung saan ang surveillance capabilities ay advanced na, discrete deployment ay isang malaking strategic edge. Ayon sa US Army documents, ang PFAL ay pwedeng gamitin mula sa maritime vessels. Alam natin na critical ang maritime presence sa Pacific, at lalo na sa Pilipinas. Imagine this. May barge o civilian-looking vessel tayo sa isang strategic area. Mukhang ordinaryong cargo ship lang. Pero sa loob may PFAL na kayang mag-fire ng precision missiles hundreds of kilometers away. This capability enables the AFP to defend remote islands tulad ng Kalayaan Group sa WPS, kahit limited ang infrastructure. Hindi mo kailangan ng full military base, isang ship or modular base lang, sapat na. Ang PFAL ay parte ng isang mas malaking konsepto, ang Concealed Strike Platforms. Gaya ng ginawa ng Ukraine sa covert drone attack sa Russian bases, the US is clearly pushing for deception-based deterrence. Kung may capability ang Pilipinas na mag-launch ng missiles nang hindi agad namumukhaan, lalong lalaki ang deterrent value nito laban sa mas malalaking adversaries. Hindi ito nangangahulugan ng aggressiveness, kundi ng strategic defense posture. Ngayon, feasible ba ang PFAL para sa Pilipinas? Yes, kung i-leverage ang EDCA sites, pwede itong i-deploy discreetly sa EDCA locations with minimal infrastructure. Yes, kung may joint acquisition o tech transfer via USPH defense deals. Yes, kung maritime modernization ay i-extend sa missile-capable platforms, like civilian-looking missile barges. Kung gusto ng AFP ng cost-effective, quick deploy, hard-to-detect firepower, PFAL or a similar system could fill the gap, lalo na habang naghihintay pa sa full HIMARS integration. Pero hindi lang sa deployment flexibility at concealment magaling ang PFAL. Kung titignan pa natin ang logistics at maintenance aspect, may isa pa itong malaking advantage, interoperability.
Ang mga munitions na ginagamit ng PFAL ay pareho lang ng ginagamit ng HIMARS at MLRS, ibig sabihin, hindi kailangan ng bagong supply chain o training system. Sa halip, maaaring gamitin ng Pilipinas ang existing or planned logistics systems para sa HIMARS upang suportahan din ang PFAL-type systems. Ang ganitong interoperability ay napaka-importante para sa Pilipinas dahil limitado pa ang defense budget. Imbes na bumili ng entirely new system, mas practical kung magkakaroon ng modular capability gamit ang existing missiles at rockets. Halimbawa, kung may stockpile na tayo ng GMLRS o ATACMS sa hinaharap, pwedeng gamitin yan sa PFAL platforms kung magkakaroon tayo nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang autonomous and remote firing potential ng mga future iterations ng PFAL. Ayon sa mga ulat, bahagi ng development nito ang posibilidad na gamitin ang launcher bilang bahagi ng Autonomous Multi-Domain Launcher, AML, concept, ibig sabihin, hindi kailangang may crew on-site para lang mag-launch. Napakahalaga nito para sa Pilipinas, lalo na sa mga forward deployed position sa malalayong isla, kung saan mataas ang panganib sa tropa. Sa isang ganitong senaryo, pwedeng e-preposition ang containerized launcher sa isang isla o floating platform, tapos e-activate remotely kapag kailangan. Ganito rin ang direksyon ng ilang US military programs ngayon, deployable, automated, at rapid response launchers. Bukod pa rito, napapanahon ding tingnan kung paano pwedeng i-integrate ang PFAL concept sa mga Philippine Coast Guard multi-role response vessels, o maging sa civilian maritime infrastructure gaya ng ports. Tandaan natin, kung mukhang container lang ang PFAL, maraming posibilidad ang deployment nito. Pwede ring makatulong ito sa non-traditional deterrence gaya ng psychological or strategic signaling. Kasi kapag may ganitong capability ang bansa at hindi mo alam kung nasaan ito, mas lalakas ang deterrence factor kahit hindi ginagamit. Sa geopolitical side naman, sa pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific, lalong napapansin ng US at allies ang kahalagahan ng Pilipinas bilang launch platform at staging area sa anumang regional contingency. Kaya kung ang AFP ay nagpakita ng interes sa ganitong klaseng capability, malaki ang posibilidad na masuportahan ito sa pamamagitan ng military assistance o joint development programs, lalo na kung e-frame ito bilang bahagi ng shared regional deterrence. Sa panahon ng uncertainty at pagtaas ng regional tensions, strategic innovations tulad ng PFAL ay hindi lang dapat binabaliwala. Ang pagiging discreet, mobile, at precise ng ganitong system ay swak na swak sa unique needs ng Pilipinas, isang archipelagic nation na kailangang mag-deploy ng firepower across vast maritime zones. Kung makakapag-access ang Pilipinas sa ganitong klase ng technology, it could transform AFP's deterrence capability overnight. Abangan ang mga susunod na developments. At kung may gusto pa kayong i-cover namin, huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe.